Nilapitan niya kaagad ang kanyang ama na tulala lang at parang wala sa sariling nakaupo sa sulok ng kulungan. Napakatamlay ng kanyang itsura at parang balisang balisa. "Ama, kailangan natin magmadali. Alis tayo dito." Wika ni Jericho habang tinatanggal niya ang mga posas sa kamay ng kanyang ama. "Patawarin mo ako." Nasambit lang ng hari. "Pakiusap, ama. Hindi pa ngayon ang oras para sumuko ka." Saad ni Jericho sabay inakay niya ang ama sa balikat niya palabas sa selda. Samantala, napilitan namang makipaglaban muli sa mga gwardya sina Gregory at Javier. Mag-isang inatake ni Gregory ang mga kawal habang ang mga ito ay lumalapit sa kanila. Sinipa ni Gregory ang gwardyang malapit sa kanya at bumagsak itong nakatihaya sa sahig. Isang atake ang lumipad kay Gregory ngunit nakaiwas siya nang gumulong siya sa sahig. Tumayo si Gregory at hinarap ang kalaban niya, mabagsik kung umatake. Nagtagisan ng close sword combat sila ni Gregory. Pero biglang bumangon ang gwardyang sinipa ni Gregory at sumugod ito kay Gregory, kasabay ng pag-unday ng hiwa sa balikat. Nag-light step bigla si Gregory para makailag sa atake. Inablot niya sa damit ang gwardya, sabay itinulak sa likod papunta kay Javier na siyang tumatapos sa mga kalaban. Sumabog ang gwardya nang salubungin nito ang isang diagonal strike ni Javier. Nabalot ng usok ang paligid, ngunit unti-unti ring nawala hanggang sa maglaho na tila na burang hamog. Samantala, nakipaglaban uli sina Jericho sa mga gwardya nang dumating pa ang karagdagang puwersa ni Melissa. Dinumog nila ang maliit na grupo ni Jericho na naiipit na sa loob ng piitan, subalit matapang pa rin na hinaharap ni na Jericho at Kael ang mga ito. Dalawang gwardya ang sabay na nakipaglaban sa dalawang bidang nagsisimula ng uminit sa labanan. Sabay na nagwawalislis ang mga espada ni Jericho at Kael papunta sa kalaban. Taghoy sa hangin at sa gitsit ng talim ang tanging maririnig sa paligid. Hindi nagpabaya ang dalawang bida at pinilit na mapaatras ang mga gwardya kahit alam nilang kamatayan lang ang kalaban nila. 3 sunod-sunod na vertical slash ang pinamalas ni Jericho. Animoy isang ipo-ipo ang bumangga sa kalaban at 3 hiwa ang natamo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sumayaw ang katawan ng gwardya ngunit hindi nito ininda ang sakit. Sinipa naman ni Kael ang kalaban at tumalsik ito ng ilang dipa. Subalit mabilis itong nakarecover at galit na umatake muli kay Kael. Naghalo ng emosyon at galit ng mga kabalyero habang nakikipaglaban sila sa mga walang kamatayang hukbo. Sinugod nila ang sino mang makita. Tinadtad ng mga taga, saksak at hiwa. Nakipaglaban sila hindi para sa sarili, kundi para sa hari at para sa kalayaan ng kanilang kaharian. Ibinuhos na nila ang kanilang lakas at katawan para maproteksyonan ang hari na nasa bandang sulok, mag-isang nakaupo at nanginginig at tila wala sa sarili. Dinipensahan nila ito kahit buhay pa nila ang maging kapalit. Hindi na sila takot na harapin ang mga kalaban. Patay kung patay na ang labanan. Dahil wala sa bokabularyo ng isang kabalyero ang sumuko at umatras lalo pat nasa kalagitnaan sila ng digmaan. Subalit habang tumatagal, ang labanan ay mas lalong dinudumog ng mga kalaban. Ang magigiting na mga kabalyero. Wala tuloy magawa ang grupo, kundi dumistansya at natipon silang lahat sa isang sulok na napapagitnaan ng 2 malalaking selda. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang kampana ng babala. Pumasok palalo ang hukbo ni Melissa at inipit ang grupo ni Jericho. Nagulantang si Jericho sa nangyari. "Anong ginagawa ng 2 yon?" Wika ng prinsipe at ikinailang. Tinapos na ng 2 ang may kontrol ng kampana ngunit mali siya. Sa kabilang banda, makikitang nakikipaglaban pa rin si Gregory sa mga kawal at 2 sa mga makikipagsabayan sa kanya sa malapitan. Sabay kong dumepensa at umatake si Gregory. Sinasalo niya lahat ng bawat atake. Sa bilis ng kanyang galaw ay mas dehado pa sa laban ng 2, ngunit dahil walang mga kamatayan ay wala silang pag-aalangan na sumugod kay Gregory. Mas todo ang bigat ng mga binibitawang opensa ng mga kalaban.
Nauubusan na ng lakas si Gregory pero hindi pa rin siya sumuko at nilabanan niyang mag-isa ang dalawa. Naghagis ng left straight ang nasa kanan ni Gregory. Mabilis naman itong nasalag ng ating bida sa bilis ng kanyang reflexes at paggalaw ng kamay niya. Sumayaw ang mga espada sa salpukan nito sa ere. Umiyandog ng taga ang kalaban ngunit na-block muli ni Gregory ang atake. Tinulak niya ang kalaban patungo kay Javier. Tinaga ito ni Javier gamit ang balaraw. Sumabog ang katawan at nagkalasog-lasog ang kanyang katawan. Nagtapo ng right straight ang nasa kaliwa. Nakaiwas si Gregory pero isang sundot ang hindi naiwasan ng bida. Napangiwi si Gregory nang bumaon sa tagiliran niya ang dulo ng espada. Nang hina bigla si Gregory, napaluhod siya sa sahig sabay na bitawan ng espada. Tuluyan na siyang nawala ng lakas. Lumapit ang gwardya kay Gregory para tapusin siya. Itinaas ang sandata sa ere at nakahandang tapyasan ng ulo ang bida. Mabilis niya itong ibinagsak kay Gregory. Isang espada ang biglang humarang sa atake. Natuwa si Gregory nang makitang nakatayo si Javier sa harap niya. Napahawak siya sa tagiliran niyang nagdurugo. Nilagyan niya ito ng pressure. Pagkatapos ay gumapang siya paatras papunta sa isang haligi. Kinabig naman ni Javier ang espada niya. Kasunod nito ay isang wasiwas ang umindayog sa mukha ng kalaban. Bumuka ang pisngi nito at nakita ang mga ngipin nito sabay sumabog ang katawan. Kumalat ang maliliit na laman ng gwardya sa sahig at unti-unting nawala sa usok sa ilang minutong sagupaan. Milagrong naubos ni Javier ang walang kamatayang mga bantay sa pamamagitan ng balaraw. Napansin ni Javier ang tasa ng buhay. Dali-dali niyang tinakbo ang tasa sa altar at tinaga ng balaraw. Sa isang wasiwas ng kamay, biglang bumukas ang pintuan ng konseho. Nagulat si Gregory nang dumating si Melissa. Sa isang kumpas ng kamay ay kaagad na lumutang sa hangin si Javier at malakas na bumalibag sa isang pader. Mabilis na wala ng lakas si Javier nang tumama ang likod niya sa konkreto. Halos hindi na siya makahinga sa panghihina dahil animoy lumalabas ang oxygen sa katawan niya. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang gumapang sa sahig para pulutin ang kanyang espada na nabitawan niya sa may altar. Samantala, patuloy rin na dumadagsa ang reinforcements ng mga kalaban. Tumigil sandali si Jericho sa pakikipaglaban. Tumingin ito sa paligid niya. Hinimay niya ang sitwasyon. Naipit na sila sa sulok at marami na ang nalagas sa kanila. Ang iba'y nasugatan at di na makakilos. Napabugan ng hangin si Jericho. Wala na silang magagawa pa kundi ang makipagsapalaran na lang. Umikit si Jericho at taimtim na nanalangin. Sa huling pagkakataon ay hinugot niya ang natitirang lakas ng loob at sumigaw sa mga kasama niya. Kung mamamatay kayo, mamamatay tayo sa laban! Kaya makipaglaban tayo hanggang sa huli para sa ating inang bayan! Malakas na sigaw ni Jericho. Dahil dito, nabuhayan ng loob ang mga kasamahan niyang tuluyang nawala ng pag-asa. Nagkaroon sila ng moral, tumaas ang kanilang tingin at bumangis ang kanilang mga muka. Sa pamamagitan ng mga salitang yon ay mistulang may dumaloy na kakaibang enerhiya sa mga dugo ng mga kabalyero. Mga dugong palaban. Nagkaroon sila ng kaunting pag-asa. Tumaas ang liwanag na nagbubuklod sa kanila sa tagumpay. Hinawakan nila ng mahigpit ang mga sandata nila at sumigaw. Pagsigaw ng mga kabalyero ay sabay sumalakay na sa mga kalabang immortal. Akala ko hindi na kita makikita. Nakangiting si Melissa kay Javier habang ito ay nahihirapan huminga. Bagamat nang hihina, makikita pa rin sa kanyang mga mata ang katatagan at tapang. Pursigido pa rin siyang tapusin ang laban kahit medyo dehado na siya. Nakikita na ni Melissa ang mga matang palaban na counterspeller. Patuloy pa rin ito sa paggapang at umaasang mapipigilan ng kasamaan. Mabilis na itinutok ni Melissa ang kanyang kamay at nakahanda ng tapusin ang tinaguriang batang mangtatawas. Subalit isang pangyayari ang hindi inaasahan ni Melissa.
Isang pagkakamaling tiyak na pagbabayaran niya ng malaki. Mula sa likuran ni Melissa ay lumitaw si Mang Rigor na galit na nakatingin kay Melissa. Hindi mangyayari ang gusto mo! Tinutok ni Mang Rigor ang kamay at binaril ng mahika si Melissa. Nilamon ng buo ng mangkukulam ang kapangyarihang itinago ni Mang Rigor sa baul. Tumalsik si Melissa ng ilang metro. Napadapa ito sa sahig pero agad ding bumangon para mag-counterspell. Ngunit isang malakas na tira ang di niya naiwasan mula kay Javier. Napasigaw si Melissa nang tumilapon sa malayo at diretsyong nabagok ang ulo sa pader. Nahimatay si Melissa at hindi na nakatayo pa. Javier! Ang tasa! Sigaw ni Mang Rigor. Dali-daling bumangon si Javier. Dinampot niya sa sahig ang balaraw at binagsak niya ang tasa sa pedestal. Sumambulat sa pader ang naipong dugo ng mga tauhan ni Melissa. Kasunod nito, sumabog ang mga gwardya sa harapan ni Jericho na ikinagulat ng kanyang grupo. Hindi nila maintindihan ang nangyayari, subalit nagkaroon ng saya ang mga mukha nila. Sa wakas ay naglaho na rin ang mga kalaban at mukhang malaya na sila. Pumasok naman si Raya sa silid ng konseho ngunit nagulat ito sa nadatnan niya. Nakitang nakahandusay si Melissa sa sahig at halatang nag-aagaw buhay. Hindi! Hindi! Tumakbo si Raya papunta kay Melissa at niyakap niya ng mahigpit ang babae. Melissa! Gumising ka! Umiiyak si Raya. Tapos na ang kasamaan ninyo, Raya! Sambit ni Javier nang makalapit ito kay Raya. Hindi! Nagkakamali ka! Ito pa lamang ang simula! Hindi ako makakapayag! Sumigaw si Raya ng malakas. Sa sobrang galit at puot ay nagsisigaw ito sa loob ng konseho. Nagliwanag ang kanyang mga mata at napukaw niya ang natatagong kapangyarihan. Ang likas na kapangyarihan na lumabas ay isang blood limit mula sa kanyang ina. Nailabas niya ito sa sobrang galit niya at pagkapuot. Sa lakas ng kanyang sigaw ay pumutok ang mga salamin ng bintana. Natungkab ang mga kisame. Umuga ang mga haligi sa paligid upang magkaroon ng lindol at gumuho ang mga malalaking pader sa bawat sulok ng silid. Dahil dito, nataranta sina Javier, Mang Rigor at napilitan silang lumabas sa konseho. Inakay nilang dalawa si Gregory palabas upang makaligtas sa pagguho. Naiwang naghihinagpis sa loob si Raya. Umakyat ito sa labis na pagdadalamhati, ngunit ilang sandali pa ay naglaho ito mula sa makapal na usok na tangay ang katawan ni Melissa. Sa kabutihang palad ay ligtas naman nakalabas sina Javier at Mang Rigor bago gumuho ang silid ng konseho. Nawala na parang bula ang dalawa. Ligtas ka na ngayon, Ama. Wika naman ni Jericho nang lapitan niya si Haring Argo. Inakay niya kaagad patayo ang kanyang ama na mukhang traumatized pa sa mga pangyayari. Nasaan si Kael? Kael! Kael, buhay ka pa ba? Saad naman ni Eliseo at hinanap nila sa paligid ang lalaki. Nawala ito bigla nang magkaroon ng bahagyang pagyanig sa kastilyo. Ngunit maya-maya pa, lumitaw ang lalaki mula sa madilim na sulok ng pasilyo nang nakangiti kay Eliseo. Ano sa tingin mo? Madali lang mapapatay si Kael sa'yo? Sagot ni Kael. Napangiti na lang tuloy sina Ramon, Nicolas at Eliseo. Pagputok ng umaga, magkatabing nakaupo sina Prinsipe Jericho at Javier sa ibabang hagdanan ng main square habang seryoso nilang tinatalakay ang malagim na mga nangyari sa kanila kahapon. Nakita mo na ba ang pinsalang tinamo ng mga bota kong to? Tanong pa ni Jericho kay Javier. Oo, mukhang saklap na nangyari sa kanila. Tumatawang sagot ni Javier. Pwes, huwag kang tumawa. Tumayo ka dyan at linisin mo sila. Maotoridad na utos ni Jericho. Bakit? Mga bota ko ba sila? Saad ni Javier. Nasisiraan ka na ba ng bait, ha?
ani Jericho. Akala ko ba naniniwala ka sa pagkakapantay-pantay ng mga tao? Sambit ni Javier. Biglang tumaas ang 2 kilay ni Prinsipe Jericho. Pasensya na hindi ko maalala eh. Tugon ni Jericho. Napakamot tuloy ng ulo si Javier. Di ba sa abandonadong kastilyo sinabi mo yun sa amin? Katwiran pa ni Javier. Tumigil ka, Javier! Masungit na sabi ni Jericho. Subalit mapaglarong siniko sa balikat si Javier. Napangiti silang dalawa at saglit na natahimik. Naging seryoso muli ang mga posturan nila. Kumusta ang iyong ama? Tanong ni Javier. Hindi ko alam. Lahat ng to, ang pagkawala ni Raya, tinamaan siya sa mga pangyayari. Malakas ang epekto nito sa kanya. Malungkot na tugon ni Jericho. Marahil tayo ay patungo na sa isang bagong panahon. Siguro kailangan mo ng pangasiwaan ng kaharian. Maging isang hari. Ani Javier. Sino ang nakakaalam kung ano ang dadalhin ng hinaharap? Napangiti si Jericho nang makita si Michelle na nakasakay sa isang kabayo kasama sina Nicolas, Kael, Ramon, Eliseo at Gregory na pare-parehong nakabihis ng maharlikang balabal at pulang kapa. Excited na napatayo si Prinsipe Jericho para salubungin ang dalagang minamahal. Samantalang hindi na paglagyan ng tuwa ni Javier habang tinitignan niya ang 5 kabalyero na kasama ni Michelle. Sakay ng kabayo, lumapit sa main square si Michelle. Lumapit si Jericho at tinulungang makababa si Michelle sa kabayo. Hinalikan niya ito sandali sa labi, pagkatapos niyakap niya ng mahigpit. Yakap na parang walang katapusan. Napangiti silang dalawa bago bumitiw sa isa't isa. Pagsapit ng gabi, makikitang nakaupo sa magkabilang side ng lamesa sina Mang Rigor at Javier. Parehong seryoso habang pinag-uusapan ang tungkol sa mga nangyari at ang paghahanap muli kay Raya. Mukhang matatagalan na naman bago makabalik si Raya sa Terraveda. At hinanap nila mga labi sa mga durog na bato. Ngunit wala si Raya. Sambit ni Mang Rigor habang nakaharap ito sa pamangkin. At si Melissa. Dagdag ni Javier. Malamang hindi pa sila nakakalayo dito. Nasa paligid lang sila ng Mersya. Nagpapahinga at may planong bumalik. Wika pa ni Javier. Javier, alam kong walang ibang magsasabi nito sa'yo. Ngunit gagawin ko. Magaling ang ginawa mo. Seryosong sabi ni Mang Rigor. Sabi ko sa iyo kailangan tayong 2 ng Terraveda. Nakangiting sagot ni Javier. Kailangan nating ayusin ang lugar na ito. Saad ng matandang manggagamot. Pero hindi muna ngayon. Tumayo si Javier at pumunta sa kanyang kwarto. Saan ka pupunta? Pagtataka ng matanda. Tumaas ang kilay ni Mang Rigor. Anong balak mo? Tanong pa ng matanda. May kailangan lang akong gawin. Tugon ni Javier at pumasok na sa kwarto. Ilang oras ang makalipas, makikitang binabagtas na ni Javier ang kasukalan ng Fiore. Ang lugar kung saan nila inilibing si Babayagan, ang ama ni Javier. Inabutan na ng umaga si Javier sa layo ng kanyang nilakbay. Siniguro niyang ligtas at walang makakakita sa mahiwagang espada. Sa maling kamay, ang espadang ito'y maaaring gumawa ng malaking kasamaan. Dapat mong ipangako sa akin, Javier, na kapag natapos na ang gawain, ilalagay mo ang balaraw sa lugar kung saan walang makakahawak nito. Tila dinig pa sa isipan ni Javier ang mga bilin sa kanya ni Gamora bago siya nakipagkasundo rito. Ilang sandali pa ay narating ni Javier ang puntod ng kanyang ama. Sandali niya itong pinagmasdan bago lumapit sa kabilang bahagi ng puntod. May isang bato na nakabaon sa tabi ng puntod ni Babayagan. Biglang itinaas ni Javier ang balaraw kasabay ng pagkinang ng kanyang mga mata.
habang inuusal niya ang isang spell. Isang espesyal ang inusal niya at sa gayon, ang espada'y bumaon sa malaking puting bato. Nagkaroon ng maliliit na flicks sa talim ng balaraw nang ito ay tumarak sa bato. Maya-maya pa ay nilisan na ni Javier ang lugar matapos alayan ng dasal ang ama at hinayaang nakatiwangwang ang espada habang ito ay kumikinang sa sinag ng mainit na araw. Sa nakalipas na taon, sinanay ng husto ni Melissa si Prinsesa Raya sa mga nalalaman niya upang ito ay mahubog ng husto. Lahat ng alam niyang orasyon, mga hand signs, incantations at forbidden seals ay itinuro niya kay Raya. Lahat din ng kakilala niyang mga kaalyado ay ipinakilala kay Raya upang isang araw ay malapitan niya ito kapag nangailangan siya ng tulong. Sinisikap ni Melissa na turuan si Raya sa lahat ng pwede niyang malaman upang makapaghanda ito sa kanyang magiging laban sa hinaharap. Alam niya kasi na isang araw ay iiwan niya si Raya kaya inihahanda niya na ito ng maaga. Samantalang si Javier naman ay pinag-aralan niya ng husto ang nilalaman ng libro ng Mahika. Lahat ng sagradong mga spell, incantation at hand signs ay inaral din niya. At sa loob nga ng isang taon ay natutunan niya rin itong kabisaduhin dahil sa madalas na pagbabasa ng mga libro at pagsusumikap niyang matuto sa larangan ng lihim na karunungan. Ginagawa ito ni Javier hindi para sa kanyang sarili, kundi upang maprotektahan si Jericho laban kay Raya na siyang magiging mortal niyang kaaway sa hinaharap. Isang banggaan ng dalawa ang magaganap sa hinaharap na siyang babago sa kapalaran ng Theraveda at bubuo ng panibagong tadhana sa buong Sansinukob. Isang taon na ang lumipas simula nang ipinagkanulo ni Prinsesa Raya ang kanyang amang si Haring Argo para sa minimiting posisyon at kapangyarihan. Kinuha nito ang lahat at sapilitang inangkin ang pwesto mula sa kanyang ama. Sa pamamagitan ni Melissa ay nagawa niyang kontrole ng kaharian ng ilang araw na naging dahilan upang malugmok sa pagkawasak ang hari. Subalit di kalaunan ay dumating ang tulong mula kay Prinsipe Jericho na hindi kailanman sinukuan ng ama at nagawa nilang bawiin ng kaharian. Naging masaya ang lahat matapos manalo sa digmaan, subalit ang naging kapalit naman nito ang sobrang pagdurusa ni Haring Argo. Labis itong nalungkot sa loob ng palasyo. Sa paglisa ni Raya ay nagiging madalas na ang kanyang pag-iisa at laging balisa. Wala na siyang ginawa kundi magmukmok sa loob ng kwarto. Binubuhos ang sakit na nadarama. Sa kabila ng lahat ng nangyari ay umaasa pa rin siyang isang araw ay babalik ang kanyang anak at magsasama muli sila. Gayunpaman, darating pa rin ang araw na pamamahalaan na ni Prinsipe Jericho ang kaharian pagkalipas ng kanyang ama. Si Aragon, ang kapatid ni Haring Argo, ang magiging pinagkakatiwalaang tagapayo niya sa hinaharap. Habang lumilipas ang panahon ay mas lalong bumibilis ang paglago ng sariling kapangyarihan ni Raya. Itinuro sa kanya ni Melissa ang lahat ng mga hand signs at mga forbidden spell. Natutunan niya rin ang mga ipinagbabawal na ritual at incantations. Kaya dapat maging mas maingat at mapagbantay na si Javier upang maprotektahan si Prinsipe Jericho para maiwasan ang pagkawasak muli ng kaharian. Naging katuwang ni Prinsipe Jericho sina Javier, Michelle at Mang Rigor habang ang Theraveda ay pumapasok sa mahirap na panahon. At sa pagdaan ng mga araw, naging mabilis ang pag-intindi ng lahat maliban kay Prinsipe Jericho na si Aragon ay ang kasuwato ni Raya at Judas sa konseho. Tinutulungan niya si Raya sa mga balak nito dahil gusto niya ring kumuha ng posisyon sa trono. Magsasama ang dalawa para kontrolin ang lahat. Unti-unting pababagsakin nila ang Theraveda. Sa panaginip ni Raya ay nasilip niya sa isang pangitain na sa dalawang bahagi ng panaginip ay sasalakayin niya ang Theraveda
kasama si Aragon upang angkinin muli ang trono. Makakatunggali niya rin ang mortal niyang kaaway na si Abner, ang matandang ermitanyong bersyon ni Javier, at magkakasubukan sila ng tibay, buong lakas at kapangyarihan. Sa ilang bahagi ng serye ay nagalit si Javier kay Prinsipe Jericho sapagkat pakiramdam niya ay hindi ito kumikilos tulad ng isang hari upang palayasin si Aragon sa Terveda. Sa isang panaginip ay makikita ni Javier ang kanyang sarili mula sa loob ng kuweba na hinahabol siya ni Aragon dahil naihayag na niya dito kung sino o ano talaga siya. Kaya mapipilitan si Javier na tapusin si Aragon. Pagkatapos nito'y maibabalik ni Javier ang pananalig ni Jericho sa kanyang sarili nang samahan niya si Jericho na hugutin sa bato ang balaraw. Ngunit isang gabi bago ang pag-atake, si Javier ay lihim na pumasok sa Terveda at naglagay ng enchanted effigy sa ilalim ng kama ni Prinsesa Raya na siyang mag-aalis ng kanyang kapangyarihan. Sa mga sumunod na tagpo ay naging matagumpay ang pag-atake. Naglaho si Raya na inakala ng lahat na patay na. Pagkatapos ay papakasalan ni Jericho si Michelle bilang katulong niya sa trono. Isang taon na ang nakalipas mula noong salakay ni Melissa at Raya na bigong makuha ang Terveda. Nagpasyang magpunta sa isla ng pinagpala ang dalawa upang isakripisyo ni Raya si Melissa na may pag-aproba upang ipatawag ang makapangyarihang si Kasuro para turuang magbukas ng tabing sa pagitan ng mundo ng mga tao at espiritu. Ipinaalam sa kanya ni Kasuro na ang ermitanyong si Abner ang siyang magiging kapahamakan niya. Magaganap ang mga bagay na ito kapag nagsimulang mag-imbestiga sina Jericho at Javier tungkol sa mahiwagang pagpatay sa isang buong nayon na inaatake ng malaimpyernong nilalang na pumapatay sa pamamagitan ng pagtagos sa katawan ng tao. Kalaunan ay kinilala sila ni Mang Rigor bilang mga Dorocha. Dahil dito, dumaloy ang mga lumikas sa nayon patungo sa Terveda para sa kaligtasan nila. Sinabi ni Mang Rigor kay Prinsipe Jericho na kailangan ng isakripisyo ng dugo para maayos ang tabing na binuksan ng isang makapangyarihang nilalang, at sa huli ay magpapasya si Jericho na isasakripisyo ang sarili upang isara ang tabing. Sa pagsisimula ng kwento, makikita sina Nicolas at Eliseo na tahimik na binabagtas ang malawak na lambak ng minahan kasama ang dalawang kabalyero. Nasa kanlurang bahagi ngayon ng grupo at kasalukuyang naglalakbay sa katimugang bahagi ng Terveda para alamin ang sitwasyon ng ilang mga taga-baryo sa nayon na nasa mahirap na kalagayan. 3 araw na ang nakalipas nang makarating ang balita kay Jericho na nahihirapan ngayon ang mga nakatira sa nayon dahil sa panakanakang krimen na nagaganap sa lugar. Hindi pa nila matukoy kung ano ito, kaya ipinadala niya kaagad sina Nicolas at Eliseo upang mag-imbestiga at tulungan sa hinaing ang mga taga-baryo. Habang naglalakbay ang grupo sa malawak na lambak, ay natanaw nila sa may di kalayuan ng isang taong nakasuot ng itim na balabal na nagpupumilit na hilahin ng isang kariton ng kabayo sa isang maalikabok na kalsada. Nagpa siyang lumapit ang 4 na kabalyero na nakasakay sa kabayo upang tanungin ito. Napalinga saglit sa likuran ng taong nakabalabal nang maramdaman niya ang mga yabag ng 4 na paparating. "Tumigil ka!" sigaw ni Nicolas. Tumigil ang taong nakabalabal at lumingon kay Nicolas. May saklob ito sa ulo kaya hindi gaanong maaninag ni Nicolas ang mukha ng kaharap. "Manatili ka sa kinaroroonan mo," utos ni Nicolas. Ibinaba naman ng nakabalabal ang cart handles habang bumababa ang 2 kabalyero sa mga kabayo kasama si Eliseo. "Saan ka patungo?" tanong ni Nicolas na ilang metro ang distansya sa nakabalabal. Sa dagat ng Meridor." Medyo kapos na boses ng nakabalabal habang nakatalikod dito. Tumingin si Nicolas sa kariton na natatakpan ng makapal na tela
Biglang hinawi ng hangin ang tela at napansin ni Nicolas na parang may tao sa loob nito. Bumalik ang tingin ni Nicolas sa taong nakabalabal na tahimik na nakatayo. Wala itong kibo at biglang tumalikod. "Anong meron sa kariton mo?" Tanong ulit ni Nicolas ngunit tahimik lang ang nakabalabal. Sinenyasan ni Nicolas ang 2 tauhan na inspeksyonin ng kariton. Ngunit gumalaw ang mga kamay ng nakabalabal kaya napahinto sa paglapit ang mga kabalyero. Maya-maya pa'y humarap ito sa kanila kaya biglang nanlaki ang mga mata ni na Nicolas nang lumantad sa kanila ang mukha ng taong nakabalabal. Prinsesa Raya! Gulantang ni Nicolas. Bago pa sila makapalagay mabilis na gumalaw ang isang kamay ni Raya at gumamit ito ng spell para pabagsakin ang mga kabalyero. Tuluyang nawala ng ulirat ang 2 kabalyero nang tumama ang nanggagalaiting kapangyarihan ni Raya. Hindi agad nakareact si na Nicolas at Eliseo sa bilis ng mga pangyayari. Bago pa sila makakilos ay naikumpas na ni Raya ang kamay at sabay din na tumilapo ng ilang metro ang 2. Mabilis na nawala ng malay sina Nicolas at Eliseo na parehong nakatihaya sa lupa. Binaling ni Raya ang tingin sa kariton. Hinubad niya ang hood sabay ibinaba ang isang kumot sa kariton. Bumungad ang naka-side view na si Melissa na nakahiga sa upuan sa loob ng kariton. Halata sa itsura ni Melissa na labis itong nagdurusa sa mga tinamong pinsala. "Ayos ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Raya. "Oo, salamat Raya. Ngunit kailangan na nating magmadali. Malapit nang lumubog ang araw at malayo pa ang ating pupuntahan." Ibinaling ni Melissa ang mukha kay Raya na nagpapakita ng isang kahindik-hindik na depormalidad sa kanang bahagi ng kanyang mukha at kanang mata. Mistulang nalapnos ng kumukulong tubig ang kanang bahagi ng mukha ni Melissa dahil sa tinamong pinsala. May mga tumubong bukol sa balat nito na naging sanhi ng bahagyang pagluwa ng kanyang kanang mata. Tila isang kasumpa-sumpang bagay ang kanyang sinapit matapos sagupain sina Javier at Mang Rigor. "Tama ka, malayo pa ang ating pupuntahan." Wika ni Raya nang nakangiti. Ipinagpatuloy na niya ang pagtutulak sa naturang kariton at nilisan ang lugar. Kinabukasan, makikitang mabilis na tumatakbo si Javier sa main square papunta sa hagdanan ng palasyo. Nadaanan niya ang mga kabalyero at tagapaglingkod na abala sa pagpapalamuti ng mga pinagtagpi-tagping baging sa mga gilid ng hagdanan at dingding ng kastilyo. Pangiti-ngiti si Javier na lumulusot sa ilalim ng mga ito habang siya'y umaakyat sa Griffin Stairway. Isang lalaki ang nakabangga niya sa daan na may dalang basket. Mabilis na sumingkit ang mga mata ng lalaki nang bumuhos sa sahig ang dala niya. "Paumanhin, makikiraan lang sana." Sambit ni Javier at basta na lang nilagpasan ng lalaki. Sa halip na magalit ay hinayaan lang siya ng lalaki. Nabangga pa ni Javier ang ilan pang mga katulong sa pagpasok niya sa kusina. Tinikman niya ang tirang pagkain ng dumaang plato sa harap niya. Walang ano-ano'y tinutukan siya ng head cook ng sandok. Napataas ng mga kamay si Javier sa takot. "Anong ginagawa mo sa kusina ko?" Masungit na wika ng babaeng head cook kay Javier. Ang kamiseta ng prinsipe. Kailangan kong kunin dito." Sagot ni Javier. Tumango ang head cook pagkatapos ay bumalik na ito sa ginagawa. Nagpatuloy na rin si Javier. Umalis ang lalaking kusinero sa kitchen stall nang lumapit si Javier upang kunin sa itaas ang nakasampay na puting kamiseta ni Jericho kung saan nakasabit din ang mga kaldero. "Itago mong mga marurumi mong mga kamay sa niluluto ko Naintindihan mo ba?" Babala ng head cook kay Javier. Napangiti lang tuloy si Javier pagkatapos ay kinuha ang kamiseta pero isang kawit ang biglang bumaba sa harap ng kanyang muka. Napatingala siya sa itaas at medyo nalito nang makita si Kael at Ramon na nakangiti sa kanyang may sabik at pilyong ngiti. Nilagay agad ni Kael ang isang daliri sa labi
kaya natawa si Javier. Nakuha na niya ang ibig sabihin ni Kael. Tumingin sa buong paligid si Javier. Sumilay ang pilyong ngiti nang makitang abala sa trabaho ang mga kusinero. Ikinabit ni Javier ang kawit sa isa sa mga inihaw na manok sa lamesa. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Kael na hilahin ito. Hinila naman ni Kael ang tali palapit sa kanila habang nagmamadaling lumabas si Javier sa kusina dala ang kamiseta. Hoy! Sandali! Pigil ng head cook pero nakakuha na ni Kael ang inihaw na manok. Iniiwas ni Javier ang kamiseta habang naglalakad siya sa pasilyo. Nakakasalubong niya ang mga lingkod na nagmamadali sa paglalakad. Nabunggo siya ng isang katulong na may mga pitcher ng alak na dala at nabuhusan ng red wine ng puting kamiseta ni Jericho. Nabitiwan ito ni Javier sa pagkagulat at may panghihinayang siyang tinitigan ng damit na namantsahan. Maaari mong lagyan ng kaunting asin para matanggal ang mantsa. Wika ni Gregory nang madaanan nito si Javier. May nakaalampay na isang crossbow sa balikat ng lalaking kabalyero. Tiyak na sasakalin ako ni Jericho kapag nakita niya to. Sagot ni Javier na medyo kabado. Patingin nga ako. Sinuring maigi ni Gregory ang damit. Kita nito ang pulang mantsa sa ibabaw ng mga butones at sandaling nag-isip. Mukhang sa tingin ko, mas malala pa dyan ang mangyayari. Nakangising sabi ni Gregory, sabay tinapik sa balikat si Javier. Kailangan pa naman niya ang isang ito ngayong gabi. Sambit ni Javier. Sigurado akong may isip na paraan ng isang tulad mo na may talento. Napataas ang isang kilay ni Javier sa katagang iniwan ni Gregory. Nagpatuloy sa paglalakad si Gregory at iniwan si Javier na gumagala ang mga mata sa paligid. Napansin niyang walang nakatingin kaya gumamit ng mahika si Javier. Napatigil si Gregory nang marinig ang mahinang pag-usal ni Javier. Napalingon siya kaagad at ganoon na lang ang tuwa niya nang ipinakita sa kanya ni Javier ang malinis na kamiseta. Biglang ibinuka ni Gregory ang mga braso na parang sinasabing ganoon lang kasimple kapag ginamit ni Javier ang natatagong kakayahan. Nakangiting naghiwalay ang dalawa nang magpatuloy sila sa paglalakad. Pagpasok ni Javier sa silid ni Jericho ay naabutan niya ang prinsesa na nakasandal sa desk nito habang ito ay nagsusulat. Kumunot ang noo ni Javier. May susutin ka na palang kamiseta? Bakit hindi mo man lang sinabi? Takang tanong ni Javier. Tumigil sandali sa pagsusulat si Jericho. Oo Javier, hindi ka naman bulag di ba? Tumalikod si Jericho para maglakad sa likod ng lamesa niya. Hindi nito nagawang hilahin pababa ang kamiseta hanggang sa kanyang sinturon, kaya nakikita ni Javier ang nakalitaw na puwetan ni Jericho. Napakagik-gik si Javier. Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Javier na nakangisi. Napakamot si Jericho sa puwetan nito. Pasensya ka na nautusan pa kita. Masungit na sagot ni Jericho. Nagpatuloy na siya sa ginagawa sa desk niya. Basta ikaw. Napahinto si Javier sa pagsasalita. Javier, pakiusap. Sambit ni Jericho. Ngunit, napahinto muli si Javier nang sumenyas sa kanya si Jericho na tumahimik. Sinusubukan kong magsulat ng talumpati kaya tumahimik ka muna Javier. Pakiusap ni Jericho. Gusto mo ba ng tulong? Alok pa ni Javier. Hindi, makakaalis ka na. Sagot ni Jericho. Kung gayon, hindi mo to gusto? Kinuha ni Javier ang isang scroll kaya napatingala si Jericho na medyo busy sa pagtutok sa sinusulat. Buong gabi kong pinagtrabahuhan to at ako mismo ang sumulat niya ang kamahalan. Kinuha ni Jericho ang balumbon at tinignan ito ng may labis na pag-aalinlangan. Ano sa palagay mo? Nakangiting tanong ni Javier. Ibinalik ni Jericho ang scroll kay Javier. Kailangan pang ayusin yan.
Utos ni Jericho sabay tumigil ito sa pagsusulat sa lamesa. Sige, ayusin ko kaagad pagkatapos kong ilabas ang mga labaan mo. Tugon ni Javier ngunit biglang binato ni Jericho ang talumpati na ginagawa niya. Kumunot ang noo ni Javier. Javier, bibihira ang isang tagapaglingkod na magkaroon ng pagkakataong magsulat ng talumpati para sa prinsipe. Malinaw na magiging labis para sa akin ang sabihing, salamat. Saglit na tinitigan ni Javier si Jericho at lumabas siya. Nadala ang ilang mga labada na walang sagot. Ngumiti lang si Jericho at dinampot niya ang speech na ginawa ni Javier. Samantala, nakarating na rin sa lawa ng meredor sina Melissa at Raya pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Tinutulungan ni Raya si Melissa na makababa sa kariton. Kapansin-pansin ang panginginig ng katawan ni Melissa habang inaakay siya ni Raya sa paglalakad papunta sa dekahoy na tulay. Napasulyap si Melissa sa luma at abandonadong kastilyo na natatakpan ng makapal na hamog at ulap. Ang isla ng pinagpala. Tinulungan ni Raya na makatawid sa pantalan si Melissa. Isang matandang ferryman ang naghihintay sa kanila sa dulo ng tulay. Napahinto ang dalawa nang mapansin nila ang isang bangka sa tabi ng matanda. Maya-maya pa'y inilahad nito ang isang kamay kay Melissa. Dumukot naman si Melissa at nag-abot rito ng isang barya. Alam mo na kung saan namin gustong pumunta. Nanghihinang wika ni Melissa sa matandang ferryman. Tumangulang ito bilang tugon at inakay na ang dalawang babae na sumampa sa kanyang bangka. Pumuesto ang matandang ferryman sa unahan ng bangka para magtimon habang sila ay dumadaos-dos sa lawa. Sa kabilang dako, malubhang nanginginig ang kamay ni Haring Argo habang ibinababa niya ang isang kopita sa mesa sa harap ng kanyang upuan. Pumasok si Michelle sa silid at pinagmasdan niya sandali na may halong awa si Haring Argo bago siya lumapit dito. Hindi ka pa kumakain, kamahalan? Hindi siya pinansin ni Haring Argo. Tila nalunod na ito sa sarili niyang paghihirap. Bakas ang lungkot sa kanyang muka. Namumugto ang mga mata at napakatamlay ng itsura. Napabuntong hininga si Michelle nang kinuha ang tray ng hindi ginalaw na pagkain. Nakasalubong niya si Mang Rigor sa kanyang paglabas. Huminto saglit si Michelle nang mapansin niya ang isang bote ng gamot na nasa kamay ni Mang Rigor. Mukhang hindi yan makakatulong. Malungkot na wika ni Michelle. Hindi rin ako sigurado na makakatulong ito. Pero kahit na ganon, nagbibigay pa rin ito sa kanya ng kapayapaan. Sagot ni Mang Rigor. 1 taon na rin mula nang pagtaksilan siya ni Prinsesa Raya. Saad ni Michelle. Tama ka. Ang kanyang puso'y wasak at ang kanyang espirito'y wala na. Sa nalalabing mga araw niya ay tuluyan siyang kinain ng kalungkutan at pinapahirapan ng konsensya. Teka, sasamahan mo ba kami sa kapistahan mamayang gabi? Tanong ni Mang Rigor. Nakangiting tumangulang si Michelle at lumabas na. Nagpatuloy naman si Mang Rigor upang painumin ng gamot si Haring Argo. Nagpatuloy sa pagtawid ng lawa si Melissa at Raya kasamang matandang ferryman. Hindi makita ni Raya ang kabuuan ng isla dahil masyado itong nababalutan ng makapal na hamog. Samahan pa ng maninipis na ulap na siyang tumatakip dito. Malamig ang lugar kaya medyo napapayakap sa sarili si Raya. Ngunit ang nakapagtataka ay napakatahimik ng lawa. Wala man lang kaunting alon ang gumagalaw sa ibabaw na bahagi ng tubig. Bagamat ito pa lang ang unang beses na makatapak siya sa lugar, ay sumasagi na ito sa kanyang panaginip sa tuwing napapadalas ang kanyang nakikita sa mga propesiya. Nakikita niya ng malinaw sa kanyang pangitain ang buong detalye, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit parang kinakabahan siya sa lugar. Masyadong tahimik ang paligid, walang ingay na maririnig,
maliban sa mga nilalang na lumilipad-lipad sa ere habang paikot-ikot sa isang lumang kastilyong nakatayo sa gitna ng isla. Samantala, nang magkamalay sina Nicolas ay dali-dali silang bumalik sa Terraveda upang ipaalam ang buong nangyari. Mabilis na nakarating sina Nicolas at Eliseo sa palasyo at iniulat nila kaagad ang buong pangyayari kay Prinsipe Jericho sa loob ng konseho. Halos hindi naman makapaniwala si Jericho sa narinig, pati na ang ilang matataas na opisyal sa naging salaysay ni Nicolas. Maging sina Javier at Mang Rigor ay nagulat din. Kamahalan, totoo po ang ulat tungkol sa mga nakatira sa nayon. Ngunit habang kami naglalakbay patungong timog, ay naabutan namin si Raya sa lambak ng Dinarya. Pero sa kasamaang palad, ay bigla na lang niya kaming inatake ng walang gatol-gatol. Mahabang salaysay ni Nicolas. Nagkaroon tuloy ng ilang bulong-bulungan sa silid at nagsimulang pag-usapan ang mga narinig nila. Napatingin saglit si Prinsipe Jericho sa mga opisyales pagkatapos ay bumalik ang tingin kina Nicolas at Eliseo. Nag-iisa lang ba siya? Tanong ni Jericho. May iba pa siyang kasama. Sabay iling ni Eliseo. Nagkatinginan si Javier at Mang Rigor. Malamang si Melissa ang kasama niya. Saad ni Jericho ngunit umiling ulit ang binatilyo. Hindi rin kami nakakasiguro doon. Wika ni Eliseo. Ngunit natahimik ang lahat ng isang matandang lalaking biglang lumitaw mula sa isang sulok ng madilim na haligi. Nakasuot ito ng pormal na kulay maroon na balabal na may markang dragon sa likod ng pulang kapa nito. Saan patungo si Raya? Tanong ng matanda. Hindi nalalayo ang edad nito kay Haring Argo. Ngunit mas bata itong tignan kumpara kay Mang Rigor. Matikas itong lumapit kina Jericho. Mukhang patungo sila sa lawa ng Mirador, batay sa tinatahak nilang direksyon. Sagot naman ni Nicolas sa matandang lalaki. Siguradong patungo na sila sa isla ng Pinagpala. Yun ang nakikita ko. Sagot naman ni Mang Rigor. Sa kanya napunta ang atensyon ng lahat. Lumapit pa ng husto kay Prinsipe Jericho ang matandang lalaki. Magpapadala ako ng mga kawal para magpatrol sa lugar. Mungkahi ng matanda. Salamat, Tio Aragon. Sagot ni Jericho. Kamahalan, dapat munang pag-isipan ang gagawing hakbang bago tayo kumilos. Sa tingin ko ay mukhang lumago na ang kanyang kapangyarihan. Pareho niyang napatay ang dalawang kasamahan namin. Ani Nicolas. Wala akong pakialam. Ipaalam niyo sa akin ang anumang progreso pagbalik niyo doon. Tugon ni Jericho kay Nicolas. Yumuko na lang ang kabalyero kasama ang buong konseho at lumabas na sila ng silid. Nanatili lang sa loob ng konseho si Aragon kasama si Prinsipe Jericho. Sa loob ng ilang buwan, hindi siya nagpakita. Hindi siya nagparamdam. Bakit ngayon lang niya ginawa to? Pagtataka pa ni Jericho. Alam natin na hindi maaaring manatiling nakatago magpakailanman. Ngayon, anong mas mahalaga? Hindi tayo dapat mabuhay sa takot, Jericho. Nakabangon na ang kaharian at malakas na ito ngayon. Kung kikilos man si Raya, nakahanda tayo para sa kanya. Saad ni Aragon, sabay tinapik sa balikat si Jericho. Tama ka. Siyempre, hindi ko alam kung paano ko nalampasan itong mga nakaraang buwan kung wala ka. Salamat, Tio. Wika ni Jericho. Nangako ko sa nanay mo na palagi akong nandito para tumulong sa'yo. Tumango si Jericho na nakangiti at lumabas na ng silid. Ilang oras ang nakalipas. Madilim na sa paligid ng makadaong ang bangka sa pangpang ng isla. Sumisigaw ang isang wyvern habang lumilipad sa paligid ng kastilyo. Medyo natakot si Raya ngunit pinisil siya sa kamay ni Melissa upang patatagin ang loob niya. Ngumiti si Raya at nagpatuloy na sila.
Nakaupo sa banquet hall sina Prinsipe Jericho at Aragon sa magkabilang gilid ng upuan ng banquet sa kapistahan. Tumayo si Jericho sa kalagitnaan ng kasiyahan ng mga bisita. Napawi ang tawa ng lahat nang makita ang seryosong mukha ni Jericho. Tumigil sila sa pagkain at pinakinggan ang sasabihin ng batang prinsipe na siya ngayon tumatayong pinuno ng lahat sa kasalukuyan nilang estado. Ito ang panahon ng taon kung kailan tayo nakadarama ng pinakamalapit sa mga espiritu ng ating mga ninuno. Itong panahon upang alalahanin ang mga nawala sa atin para ipagdiwang ang kanilang pagpanaw. Maikling talumpati ni Prinsipe Jericho sa mga bisita niya. Pumasok sa lumang kastilyo si Raya habang nakasaklay sa balikat niya si Melissa na hinang-hina na dahil sa pinsala. Halos hindi na ito makahinga ng maayos dahil unti-unti nang kinakain ng espiritual na mundo ang kaluluwa niya. Ramdam na ramdam ni Prinsesa Raya ang malakas na enerhiyang kumakalat sa buong paligid. Para itong masamang budhi na naipon sa iisang lugar. Sa tingin pa niya, hindi magandang desisyon ang pagpunta niya sa isla dahil pakiramdam niya ay parang naglalakbay siya sa isang masamang bangungot na may mga nakapaligid na kaluluwang may puot at galit sa kanilang sarili. Pero wala na siyang magagawa rito dahil kailangan niyang samahan si Melissa upang mapagaling ang kanyang mga pinsala sa katawan at mapabilis ang kanyang paggaling. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, may isang bagay siyang hindi aasahan sa mga susunod na mangyayari na talaga namang ikakagulat niya. Dito na magsisimulang magbago ang magiging pananaw niya sa mga bagay dahil sa pagtapak niya sa lupaing teritoryo ng lumang relihiyon. Malapit na tayo, Raya. Dapat tayong magmadali bago mahuli ang lahat. Sambit ni Melissa. Bumitaw ito kay Raya at naunang pumasok sa sira-sirang kastilyo. Pagdating nila sa loob ay may napansin si Raya na isang altar sa gitna ng malawak na silid. Napatingin siya sa buong paligid. Wasak na ang kisame nito at butas-butas na ang mga pader at dingding. Bukod rito ay puno ng mga nakakatakot na mga bagay ang silid. May mga rebulto ng nilalang na nakatayo sa bawat haligi sa sulok. At may mga estatwang parang sa kanyang tingin. Paika-ikang lumapit si Melissa sa gitna ng altar. Tumigil naman sa paglalakad si Raya. Mukhang hindi ko ito kayang gawin, Melissa. Nanginginig na sabi ni Prinsesa Raya. Huminto si Melissa at lumingon sa kanya. Raya, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Ito lang ang tanging paraan. Ang gagawin mo'y makakaapekto sa lahat. Maging sa'yo. Ngunit ang pinakamahalaga, iluluhod nito ang ating mga kaaway. Dapat kang maging malakas. Tandaan mo yan. Pinuntahan ni Melissa si Raya at saka ito inakay palapit sa bagong altar. Pagkatapos nito'y ibinigay ni Melissa sa kabadong si Prinsesa Raya ang isang punyal. Huwag kang matakot. Dugtong ni Melissa. Nanginginig na kinuha ni Raya ang punyal. Pero di ba sabi mo kaya tayo nagpunta dito ay para gumaling ka? Naguguluhan si Raya. Hindi na ako magtatagal sa mundong ito, Raya. Wala na akong natitirang kayamanan dito. Tanging ikaw na lang ngayon ang mahalaga sa akin. Nanghihinang umakyat si Melissa sa batong altar at humiga sa ibabaw nito. Hinawakan nitong muli ang nanginginig pa ring mga kamay ni Prinsesa Raya. Pakiusap, Raya. Hayaan mong maging huling regalo ko sa iyo ang aking karunungan bago maghiwalay ang laman ko at kaluluwa. Nakahiga na si Melissa sa altar.
Napaluha si Raya nang lumapit siya kay Melissa na medyo nakangiti pero hindi umaabot sa kanyang mga mata. Itinaas naman ni Jericho ang kanyang maharlikang kopita para sa isang seremonya. "Para sa hari!" wika ni Jericho. Tumayo ang lahat upang makipag-toast habang tumutunog ang mga kampana sa loob at labas ng palasyo. Hawak naman ni Javier ang isang pitsil habang nakatingin kay Prinsipe Jericho na naghahanda para tapusin ang seremonya. Kasabay nito ay nagsimula na ring umusal si Prinsesa Raya mula sa itinurong orasyon ni Melissa. Isang mahaba at makalumang ritual na nanggaling pa sa lumang relihiyon ang ginagawa ni Raya habang nanginginig ang kamay at nakaangat sa ere ang punyal para saksakin si Melissa. Matapos ang pag-usal ng orasyon ay biglang kuminang at nagbago ng kulay ang sklera ng mga mata ni Raya. Pagkatapos ay ibinaon niya ang matalas na punyal sa dibdib ni Melissa. Tumalsik ang masaganang dugo sa lumuluhang mukha ni Raya. Humihingal si Melissa habang nawawalan ito ng hininga. Biglang tumilapon si Raya ng ilang metro at nawalan agad ng malay mula sa kapangyarihang dumaloy sa ibabaw ng altar. Sa sobrang lakas nito'y umabot ito patungo sa kasulok-sulukang bahagi ng pagkatao ni Javier. Naramdaman niya kaagad ang napakalakas na kapangyarihan na pumasok sa loob ng bulwagan. Dahil dito, bumagal ang oras sa paligid niya. Nag-slow motion ang lahat sa kanilang mga galaw at ginagawa. Nakikita niya ang paggalaw ng mga bibig ni Namang Rigor at Aragon, subalit hindi niya marinig ang sinasabi nila. Bukod rito'y hindi rin siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Parang sinimento ang kanyang mga paa sa sahig at pansamantalang na estatwa sa pwesto niya. Maging ang pagsasalpukan ng mga baso ng mga bisita ay bumagal sa paningin ni Javier. Parang lumalaki ang ulo ni Javier sa mga kakatuwang nangyayari sa paligid niya. Hindi niya maibuka ang bibig para magsalita. Maya-maya pa'y biglang lumitaw sa gitna ng mga nakahilerang lamesa sa banquet hall ang isang itim na usok. Ganoon na lang ang gulat ni Javier nang bumungad sa itim na usok na yon ng isang mukhang patay na babaeng nakasuot ng itim na balabal at may hawak na kakaibang tungkod sa kanang kamay na malaahas ang disenyo. Natulala si Javier sa nakikita. Hindi siya makareact kaagad. Takot at kilabot ang kanyang naramdaman habang matalim na nakatitig sa kanya ang nanlilisik na mga mata ng mahiwagang babae. Abner! 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 Sunod-sunod na bulong ng mahiwagang babae kay Javier. Hindi nakayanan ni Javier ang takot kaya nabitawan niya ang walang lamang pitsil sabay bumagsak siya sa sahig. Dahil dito, ang buong bulwagan ay natahimik. Tinitigan siya ng lahat na may halong pagtataka. Napasugod si Gregory para lapitan si Javier na nangingisay na sa sahig. Para itong kinukumbulsyon sa lamig habang mabilis na umiikot ang mga mata. Niyukayok niya kaagad ang ulo ng kaibigan, ngunit tuloy pa rin sa pagpupumiglas si Javier na animoy nanginginig sa tindi ng kilabot. Nagroll ang mga mata ni Jericho sa halip na lapitan si Javier. Imbes na mag-alala ay kalokohan ang pumasok sa isip niya. Baka nakikipaglokohan na naman si Javier para mapansin siya ng iba. Ilan lang ito sa mga posibleng paraan ni Javier para makapagpasaya sa iba. Tahimik lang si Jericho habang nakatitig kay Javier na inaakay na ni Mang Rigor at Gregory para maiuwi sa bahay. Samantala, makikitang hinahaplos na ng mahiwagang babaeng nagpakita kay Javier ang pisngi ni Prinsesa Raya upang gisingin ito sa mahabang pagkakatulog. Dahan-dahang napadilat ng mga mata si Raya. Nagulat siya nang masilaya ng matandang nakabalabal na nakatayo
sa harap ng isang bagay na di niya akalain na posible palang mangyari. Isang portalang nasasaksihan niya ngayon sa harap niya. Para lang itong salamin na may malaking lamat sa gitna. Isang itim na portal ang nasa likod ngayon ng matanda at nabuksan ito sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ni Melissa para mabigyan ng sapat na kapangyarihan si Raya. Napaupo si Raya sa takot sa matanda. Sino ka? Natatakot na tanong ni Raya. Ako si Caruso, ang tagapagbantay ng pinto sa daigdig ng mga espiritu. Napunit mo ang tabing na nagsisilbing pananggalang sa pagitan ng mundo ng tao at espiritu, kaya ako naririto. Paliwanag ni Caruso. Isang malakas na taghoy at hiyawan ng mga kaluluwa ang naririnig ni Raya na sumisigaw mula sa loob ng Black Portal. Ang Dorotya, sila ang mga tinig ng mga patay. Raya, at tulad ng mga patay, sila'y hindi mabilang sa dami nila sa loob. Patuloy silang tumataghoy at humihingi ng tulong. Wika ni Caruso. Napatingin si Raya sa portal at nakita niya ang ilang mga kaluluwa na nagpupumilit lumabas sa manipis na harang na nasa portal. Huwag kang matakot, Raya. Ang iyong mga kaaway ay magdadalamhati sa araw na ito at ang lahat ng pagkawasak na dulot nito. Ngunit dapat kang mag-ingat. Ang pagpunit ng tabing sa pagitan ng dalawang mundo ay nakalikha ng isang bagong mundo. Hindi ito magagawa ng mag-isa. Lalakad ka sa iyong anino at makakahati mo rito ang tinatawag nilang Abner. Siya ang iyong kapalaran at siya ang iyong kapahamakan. Saad ni Caruso. Hindi sumagot si Raya. Tahimik lang siyang nakatitig sa matandang tagapagbantay ng espiritual na mundo.